Hello guys, live tayo ngayon. Sinasamantala ko ng lahat ng oras na po pwede pa ako makapag-live at saka every opportunity na po pwede ako makapag-live. Kasi nakakaawa at nakakalungkot yung mga kapatid na kagaya nung kapatid na nakausap ko kahapon na empleyado dyan sa MCGI. Alam nyo po ang ano po niya, ang allowance. Wala pong sahod dyan. Take note. Ang ano po niya, ang allowance niya, 500 a week. Pero ang trabaho po dyan, ano po, trabahong kalabaw. Bukod sa trabahong kalabaw po, may mga maririnig ka pang mga hindi magagandang words na Andito po ako, naglilinis ako ng mga kisame. Yan. Kaya nakakalungkot po yung pong iglesia na sinampalatayanan ko during Brother Eli's time. Totoo po yun, sinampalatayanan ko po yun. Kaya lang, nakakalungkot po yung pong kapatid na Daniel na binilinan ng kapatid na Eli bago siya mamatay. Iba na po. Sobrang iba. Pareho po sila ng nanay niya na nagtatransform. Sa totoo lang. Hindi ba totoo, Brad Daniel, na meron kang KNP na pinagsabay yung dalawang babae? Kaya yung isang babae na nasa Pilipinas, umiiyak siya dahil inapi siya nung KNP mo. Di po ba? Dahil mas pinili nung KNP mo yung babae na nasa abroad. Siyempre, stability-wise, pipiliin niya yung nasa abroad. Pero kung ganda ang pag-uusapan, mas maganda yung nasa Pilipinas. Yun, nakita ko yun. Kasi nakasama ko yun sa sa Destino. Nakita ko na nagkaroon siya ng depression. Ganun. Ngayon, papasamain niyo ko, lalakarin niyo ko. Salamat sa Diyos, maraming lawyers ngayon na tumutulong sa akin na nakikipag-communicate sa akin ngayon. Sabi ko, actually, kahit hindi niyo po ako tulungan, mas malakas po yung tumutulong sa akin, yung Diyos na totoo. Kaya yung paksa sa prayer meeting na pagka masama, i-block. How do you define masama? How do you characterize masama? Di po ba sabi ninyo pagkasinungaling sa demonyo? Sino po ba ang number 1 nagsisinungaling ngayon? Hindi po ba ang number 1 nagsisinungaling ngayon kayo? Dahil biruin po ninyo, ang daming mga kapatid na nakasaksi na mayroong tinda talagang alak sa Brazil, sa mga tindahan ni Brad Eli. Tapos ikaw ngayon, sasabihin mo edited. Ngayon, sasabihin mo na pagka masama i-block. Di pa-block mo yung mga MMC na naglo-lollipop. Tama po ba yon? Di ipa-block mo yung KNP mo na minomolestya ang mga kapatid financially. Diyan sa Singapore, diyan sa Australia, New Zealand, diyan sa Middle East. Masama yun. Ipa-block mo sila dahil sabi mo, pagka masama, i-block. Ngayon, ipa-block mo din yung isang MMC na nakikipagpompyangan. Ngayon, ipa-block mo rin yung matanda na sinasabi ko sa yung kilalang-kilala mo yung matanda na yon na nambababae. Ipa-block mo rin yung matandang babae na kilalang-kilala ko na number 1 nuknukan ng kasinungalingan. Kilalang-kilala niyo po yun. Ipa-block mo rin yung kilalang-kilala mo po na sinasabi ko na nagda-drugs. Di po ba? Yan yung sabi nyo pagka masama, i-block. Wag ako yung
Kaya alam niyo po mga kapatid, wag po kayo sa akin magagalit dahil sinasabi ko po yung totoo. Ipinagmamalasakit ko po yung kaluluwa po ninyo, pare-pareho, kaluluwa natin. Kung mahal po natin yung kaluluwa natin at kaluluwa ng mga pamilya natin, mag-isip-isip kayo. Tanungin ninyo kasi nakasulat yan sa Biblia, sabi ni Brad Eli. Pagka ang isang leader ng reliyon ayaw magpatanong, mag-isip-isip na kayo. Dahil nakasulat sa Biblia, magtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa kautusan. Yan po ang malinaw na kasulat sa Biblia. Kaya, gagamitin mo yung pulpito para gamitin yung mga talata ng pahina ng Biblia for your own sake, kilabutan ka dahil may Diyos na nakakakita. Baka bukas makalawa sumpain ka ng Diyos. Matakot ka. Huwag nating gagamitin yung mga talata at pahina ng Biblia para sa sarili nating kapakanan. Tandaan po ninyo, ang salita ng Diyos, ginagamit yan para sa kaligtasan ng mga nakikinig. Ngayon, para pasamain mo ko at sasabihin mo na i-block pagka masama, i-block. O i-block mo yung KNP na pinagsabay yung dalawang babae. I-block mo rin yun, ipa-block mo rin yung KNP na nawawala yung mga pinagtulong-tulungan ng mga kapatid sa Singapore. Ganon din, ipa-block mo rin yung KNP sa Middle East na hawak-hawak niya yung credit card ng mga kapatid. Ipa-block mo rin yung KNP na nang didispalko ng pera sa Australia at New Zealand. Ipa-block mo rin yung matanda na sinasabi ko na merong babae ng bababae at muntik nang makapang-rape sa Brazil, doon sa bahay ni Brad Eli doon. Ipa-block mo rin yung kilala mo at kilala ko na hindi lang na isang beses nakapag-drugs, hindi lang 2 beses nakapag-drugs, hindi lang 3 beses nakapag-drugs. Ipa-block mo rin yung mga miyembro ng mga MMC na pinakamamahal mo na nagpopompyang, naglololipop. At saka ipa-block mo rin yung pidodida. Yan, maraming pidodida ngayon na naglalabasan. Yan. Huwag hindi mo mapapaniwala, Brad Daniel, yung mga kapatid sa mga lokal na dinistinuhan ko. Kagaya nun, merong kapatid na nag-message sa akin na, bro, alam niyo po, pati yung mga anak ko na na ngayon, mga may trabaho na, hindi po sila naniniwala sa pinapakalat nila na masama po kayong tao. Nadistino po kayo sa lokal namin, maliliit pa yung mga anak ko. Maliliit pa lang sila, sinasabi na po nila na mabuti po kayong tao. Kaya ako rin po, hindi po ako maniniwala sa sinasabi nila na masama po kayong tao. Kaya ako po, nagsasalita po ngayon na may buong katapangan na sasabihin nila bakla daw ako. Sino ngayon ang bakla? Sino ngayon ang bakla? 'Di ba mas bakla yung yung meron kang ang asawa pero hindi ka makapanindigan sa katotohanan. Tapos meron diyan na sasabihan na bakla ako. Ang kinakampihan naman yung pidodida. Mas gugustuhin ko na maging bakla, pero hindi ako pidodida. Hello? Biruin mo, meron akong mga pamangkin. Iisipin mo lang yun. Ikaw, meron kang mga pamangkin. Kakampihan mo yung pidodida? Kakampihan mo yung Grabe. Anong klase kayong ngayon na iglesia ng salaula? Tapos, hindi po ba dapat ipablock mo rin yung yung babae na meron siyang asawa? Siguro dahil sa sobrang kabisihan ng kanyang asawa, hindi na nabibigay yung kanyang pangangailangan ng kanyang asawang panlaman. Kaya nagpabutingting sa iba. Hindi nyo po may kakaila yun kasi pagdating ng asawa, nakikita niya nagbubutingtingan yung mag-asawa na yun. Di po ba totoo na pinromote nyo pa po siya? Bakit po ganon?
Hindi nyo na po ba sinaalang-alang yung budhi noong mga nakakaalam ng kaso? Tapos sasabihin ninyo ngayon, sa bagay, tama naman yung sinabi ni Brad Daniel, na pagka masama, i-block. O i-block nyo yung mga KNP sinabi ko. Huwag akong i-block nyo, huwag nyo akong Kasi, ibig sabihin, hindi nyo nakukuha yung hiwaga na tinuturo ni Brad Daniel. Tama nga naman, i-block yung mga masasama. Pagka masama, i-block. Ay, di-block nyo sila. Pero pagka ako ang binlock nyo, ibig sabihin, kapareho nila kayong masama. Yan lang ang masasabi ko po sa inyo, mga kapatid. Merong mga tanong, sige, mag-aano tayo, exciting to. Ito ay de las alas lang. Baka AI ka lang, Brad JR Badong. Hindi po ako AI. O sige, patunayan natin hindi po ako AI. Sige. Ano po to? 1. Ano po to? 2. Ano po to? 3. Yan, hindi po ako AI. ADD-MCGI mindset, kapag inactive or troubled, may tinatagong kasalanan. Hiyang-hiya naman sa kilala kong gay na panay ang etc. Yun. Bahala po sila. Basta ako po, hindi po ako nagsasalita ng walang basihan. Hindi po ako nagsasalita ng walang basihan kasi 20 plus years po akong nakasama sa royal family, sa inner circle. Kaya, ayan, hindi nila alam na dun sa inner circle mismo, merong nag-feed sa akin na pinag-uusapan nila ako at pinagpaplanuhan kung ano ang magandang gawin para sa akin. And hindi naman ako natatakot kahit anong gawin yung pagpaplano na pabagsakin ako, para lang kayong gumiba sa pader dahil alam ko nasa panig ko ang Diyos. Alam ko yan, nararamdaman ko yan sa puso ko. Yung pong mga kapatid na nanonood ngayon, wag po kayong manood sa live ko, pakiusap lang po dahil meron pong mga nakamonitor na minomonitor yung mga nanonood sa live ko. Kung matapang po kayo at handa kayong manindigan sa katotohanan, okay lang pong manood kayo sa live ko. Pero kung meron kayong mga iniingatang mga bagay-bagay, wag po kayong manonood sa live ko. Pakiusap ko lang po. Yan. Kaya pangit po kasi yung nangyayari ngayon eh. Ang lumalabas si Brad Daniel, traitor siya sa ibinilin sa kanya ni Brad Eli. Sa bagay, ano lang naman po yun eh, gagamitin lang po natin ng common sense eh. Biruin nyo, ba't ako ang sasabihin ninyo na, di ba sabi ni Brad Eli, pag laban kay Brad Daniel, kalaban niya. Yung Brad Daniel noon, na alam ni Brad Eli. Kaya lang hindi naman nakikita ni Brad Eli yung puso ng tao. Biruin mo, ano lang naman, logic lang naman eh. Bakit kabawal-bawalan ni Brad Eli na magmotor yung mga manggagawa? Bakit ikaw pagkamatay ni Brad Eli na uncle mo pa, bakit ka nagmotor ng nagmotor? Hindi ba yun tahasan o lantaran na paglaban kay Brad Eli? Sabi ni Brad Eli yun. Tapos isa pa sa mga doktrina, pangunahing doktrina ng Biblia, pagka maglilimos ka, wag mong ipapakita, wag kang tutugtog ng pakakak. Yung ginawa ng kanang kamay mo, wag mong ipapaalam sa kaliwang kamay mo. Kaya nga di po ba yung mga abuloy natin walang pangalan? Bakit? Kasi merong dapat tayong ingatan na lihim na between us and God lang ang nakakaalam. Bakit ngayon, Brad Daniel? Ang sinasabi mo ang sinasabi mo yung mga MCGI cares ngayon kailangan malaman ng pwede naman nilang malaman yun ng mga tao. Pabayaan natin silang mag-testify na mabuti ang MCGI.
Huwag tayo ang self-serving po ang ginagawa po natin ngayon. Kaya nawawala ng karangalan pati mismo ang Diyos na sinasampalataya ng itinuro ni Brad Eli. Self-serving masyado yung ginagawa ng MCGI ngayon. Pabayaan mo yung tao na mag-testify for us. Magsalita ng karangalan para sa atin. Basta ako nanonood lang, PM nyo ako pag need nyo ng kondo. Wala po akong pambili ng kondo eh. Lang po ako, bahay kubo, okay na po ako. Hindi ko naman po kailangan ng kondo. Yun, meron pa akong alam. Meron pa akong nalaman, biro mo, sa royal family. At saka hindi yun. Ako mismo nasaksihan ko yun, nagkaroon sila ng misunderstanding dahil merong kondo si Brother Eli sa isang prime sa Clark, sa loob po ng Clark. Noong naiayos, noong kapatid, nagkaroon siya ng disappointment dahil merong nag-take over bigla. Yun. Hindi ako mababanggit ng mga names kasi technicalities. Alam ko naman yung mga yan. Ang binabanggit ko lang yan. Imbestigahan niyo yung ng Middle East at saka ng Singapore, ng Australia. Imbestigahan niyo yung mga yan. Hindi ba totoo, Brad Efren? Sige, Brad Efren, pasinungalingan mo ngayon. Hindi ba totoo, Efren Baking, na nakiusap ka doon sa kapatid na merong company sa Pilipinas na pasweldohan ka, isama ka sa payroll nila, na ngayon, hindi ko lang alam na kung pinapasweldohan ka pa nila ngayon. Kasi, di ba, tinanggalan nyo na nga sila ng destino. Ang sweldo, 45,000 a month, na wala naman kayong ginagawa. Hindi ba yun? Hindi ba tahasan na inhustisya yon? Wala ka namang ginagawa sa nila? Sa kumpanya nila, pero sumasahod ka. Kaya nakakalungkot po yung nakakalungkot yung mga nangyayari ngayon diyan sa MCGI. Pero natutuwa ako, merong mga kapatid na mga naninindigan talaga. Sabi nung isang kapatid na tumawag sa akin, talagang hindi niya ako tinantanan hanggat hindi niya ako makausap. Brad Badong, sabi niya ganyan sa akin. Bakit po pilit ka nilang pinapablock? Yung pumanggagawa dito, sabi niya ganyan, i-block ka daw po. Sabi ko, bakit nyo ipapablock si Brad Badong? Kilala ko yan. Mabuting kapatid yan, mabuting tao yan. Kaya yung pong mga kapatid na nadestinuhan ko, hindi nyo po yan mapapaniwala. Lalo na yung mga nasa Pilipinas. Kasi yung pong mga kapatid na dinistinuhan ko sa Pilipinas, ginagastusan ko po yan. Nakita po nila. Kasi nakita ko po yung pagmamalasakit ng ng kapatid na Eli sa mga kapatid. Kaya, yung po yung naitanim sa puso ko at isip na ang kapatid kailangan gastusan yan, ipagmalasakit. Kasi ang kapatid, ang kasing halaga ng kapatid ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya yung meron akong kasama kay Brad Eli, nadidismaya siya. Sabi niya, nadidismaya ako ngayon, sabi niya ganyan. Bakit? Sabi ko, kasi biruin mo na parang napakadali na lang kay Brad Daniel na baliwalain at itapon yung kaligtasan ng mga kaluluwa natin. Biruin mo, dekada tayong naglingkod. Sinakripisyo natin yung future natin para sa kanila sa gawain dahil sa pananampalataya na yun ang ikapagiging dapat natin. Bakit ngayon ayaw nyo sa iglesia? Go ahead, make my day. Anong ayaw sa iglesia? Magtatanong ka lang, ayaw na kaagad sa iglesia. Di ba? Utos naman ng Diyos yun sa Biblia eh. Magtanong kayo sa mga saserdote. Kaya nga, tungkol sa kautusan. Yun, malinaw yun, nasa Biblia yun. I-search nyo po yan, i-google nyo. Magtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa kautusan. Bakit ang saserdote ngayon ayaw magpatanong tungkol sa kautusan? Tapos,
Siyempre nga naman, nung pandemic, ano pa given pa, ano bang, acceptable pa, I mean. Nung pandemic, acceptable pa dahil pare-pareho tayong hindi nakakalabas. Kahit maghapon pa yung pagkakatipon na yan, okay lang. Pero ngayon, kailangan nang magsikayod ang lahat. Bakit? Hindi po pwede na sabihin na, Brad Daniel, pwede po bang ikliin yung prayer meeting? Pwede po bang ikliin yung pagsamba? Yung pasalamat, given yun eh. Biruin mo, merong mga kapatid na nagme-message sa akin. Sabi niyo ganyan, nakakatakot po kasi magsabi ngayon sa mga manggagawa dahil mamarkahan ka na kalaban. Ang worst is, suspindihin ka. Biruin mo, ganun ba ngayon sa iglesia? Pagka nagtanong ka ng mga valid question, hindi ka na ipagmamalasakit, sususpindihin ka na. Hindi po yan ang iglesyang nakilala ko at nakilala ng karamihan na naninindigan ngayon. Kaya nakikiusap po kami, marami pong mga kapatid na nakikiusap ngayon. Sa mga KNP, manindigan po kayo. Kung gusto nating samahan ng Diyos ang iglesyang ito, manindigan po kayo mga KNP. Kung merong mga mali si Brad Daniel, Brad Daniel, dapat pagka merong mali, dapat tumanggap po kayo ng pagkakamali. Hindi po pwede, di po ba, sabi ninyo sa mga quote-quote na inaano ninyo dati sa UNTV, dapat pagkamali, dapat tanggapin nyo ang pagkakamali para matuwid. Parang ganun po yung thought. Kaya hindi po tayo matutuwid, Brad Daniel. Hindi nyo po tinatanggap yung mga pagkakamaling nagawa ninyo. Biruin nyo na magulang nyo po mismo, ayaw nyo tanggapin na inapi kami. Inapi talaga kami. Tanungin nyo yung mga kapatid na nakasama nila. Tanungin nyo si Mayo Sunga. Yan, magbabanggit ako ng pangalan. Tanungin nyo si Brad Denden. Tanungin ninyo si Sis Luisa. Yan, tanungin nyo yung mga yan. Tanungin nyo si Ganda. Sino pa ba? Tanungin ninyo si Sis Ami, yung pinalayas. Tapos lahat ng mga umaalis sa inyo, pag alis namin, pinapasama ninyo kami. Sino po bang walang utang na loob ngayon? Kami po ba o kayo? Kayo ang walang utang na loob, biruin ninyo. Hindi kung sa batas ng tao lang po pwede po namin kayong ipadole. Kasi nung nagtrabaho ako sa labas, napadole ko yung dati kong kumpanya. Kaya lang dahil meron tayong doktrina, ngayon kayo mismo ang lalabag sa doktrina na yung ginagawa ninyo sa aking pangaharas. Bukod sa character assassination, nagpaplano na kayo paano nyo ako madedemanda. Di magdemanda kayo, basta ako, pag dinimanda ninyo ako, mas lalong maraming magigising. Tinitiyak ko yan, mas lalong maraming magigising. Kaya, hindi maganda yung nangyayari ngayon sa MCGI. Kaya ako, hindi naman sa yung iglesia na pinanggalingan ko, wala akong narinig sa kanila kahit isa na ganitong ginagawa sa akin ng MCGI. Alam niyo po, to be honest, noong bagong bautismo ako, siguro 1 month or less than a month na akong bautisado, merong binigay na sulat yung nanay ko from the Vatican. Hindi ko lang din alam kung naitabi yun sa bahay. Kasi naipaayos na yung bahay namin. So hindi ko na alam kung buhay pa yung sulat na yun. Meron po akong scholarship na galing sa Vatican na yung paring sa akin si Father Agapito. Yun po yung natatandaan ko. Ano po yun? OFM, Order of the Friar Missionary. Mga Franciscan Order. Ayun. So, kaya ganun.
Nakakalungkot yung mga nangyayari ngayon, pero to be honest, sabi ko nga, as I've said earlier sa earlier live ko kanina, unbothered naman ako kasi mas makakatulog ka pagka alam mo sa budhi mo na ang kakampi mo ang Diyos. Kaya yung pong mga kapatid na na nagagalit, huwag po kayo magalit mga kapatid. Buksan nyo lang po ang isip po ninyo. Buksan nyo lang ang isip ninyo. Unang-una, bakit ba ako nagsasalita? Anong mapapakinabang ko? Sabi nung iba, i-unlock ko yung profile, i-public ko yung profile ko. Sabi ko, hindi ko po pwedeng i-public yung profile ko kasi pinag-iisipan na nga po ako na dahil po ako nagla-live para sa pera, aanin ko yung pera. Ako po kaya ko naman pong mabuhay ng Actually, meron pa nga po ako mga payable na binabayaran ng mga utang. Yung mga nagsipag-utang kasi sa akin, hindi pa po nagsisipag-bayad. Yung pong mga may utang sa akin, 2 years pataas, minessage ko na sila nung nakabenta ako ng mga paintings. Sabi ko, wag nyo nang bayaran. Ibig sabihin, kaya hindi kayo nakakabayad, wala rin kayong pambayad. Ibalato ko na lang sa inyo yon, sabi kong ganyan. Kaya ganun po mga kapatid. Ngayon, mag-imbestiga kayo, tama ba yung mga sinasabi ko na mayroong anomalyang nangyayari dyan sa Asia, Oceania. Particularly sa Australia, sa Singapore, sa Middle East. Ako kasi nadistino ako sa Macau eh. Lahat ng mga nadidistinuhan ko, sinasabi ko, mga kapatid, ang utos po sa atin, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. So, pagka po hindi po pipinasya ng puso nyo, wag nyo pong iuhulog sa kahon. Ano mang hindi sa pananampalataya, kasalanan. Kaya pagka napipilitan ka na lang, halimbawa, sinabihan ka ng manggagawa na mag-contribute sa napipilitan ka na lang, wag nyo pong iuhulog sa kahon mga kapatid. Imbes na ikabuti nyo yan, ikabanal nyo yan, ikakasama ninyo. Dahil sabi po ng Biblia, anumang hindi sa pananampalataya, kasalanan. Kaya yun po yung sinasabi ko sa mga destino kong mga lokal noon. Ayan, may camera po, di po ba? Makikita ng boss ko, kahit wala siya dito, 3 araw na siyang wala dito. Magta-3 araw. Pero kahit wala siya, nagtatrabaho kami. Hindi namin sinasayang yung binabayad ng boss namin. Actually, sulit na nga yung boss namin sa amin. Dahil alam niyo po kung ilang tao ang katumbas ko, yung pinalitan ko. 3 tao po ang pinalitan ko. Bali 4, pati yung kusinero. Dalawang babae na tagalinis at saka kitchen helper, tapos isang lalaki na taga-maintain ng mga technicalities dito. Tsaka yung kusinero, 4 na tao po ang pinalitan ko. Kaya malaking tipid ng boss ko. Kaya kung iniisip ninyo na papasamain ninyo ako, hindi nyo mapapaniwala yung boss ko kasi panghihinayangan niya ako. Dahil sulit na sulit siya sa akin. Ngayon, sabi po nung meron ako nabasa kung si masama, bakit siya yung gumagawa ng bakit siya ba yung gumagawa ng mabuti? Hindi, ginagamit niya lang kayo para gumawa ng mabuti. Nasaan yung ngayon? Biruin mo. Mag-isip lang kayo, buksan niyo yung buksan ninyo ang inyong mga kaisipan, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, as I've said earlier, wala kayong mapapaniwalang mga matitinong mga kapatid, lalo na sa mga nadistinuhan ko lokal na sasabihin ninyo, masama akong tao. Hindi nyo mapapaniwala yan. Bakit? Nakita kasi nila yung pagmamalasakit na ginawa ko sa kanila. Yun yung natutunan kong pagmamalasakit kay Brad Eli. Kaya yun, hindi ko po mababasa kung mayroong mga tanong. Sinasamantala ko lang po yung mga bagay-bagay para habang hindi ako binablock pa ng lahat, para mabuksan yung isip ninyo mga kapatid. Buksan ninyo ang isip ninyo mga kapatid. Huwag kayong maniniwala sa mga mga sabi-sabi. Mag-imbestiga po kayo.
Hindi po ba totoo na bakit wala ngayon na wala ngayong annual report regarding sa financial matters ng iglesia? Samantalang noong buhay pa po ang kapatid na Soriano, meron pong nakaalat na oras sa pasalamat ng buong kapatiran regarding the financial matters ng iglesia. Bakit ngayon wala po? Hindi po ba kayo nagtataka doon? Samantalang meron na po tayong TV station na sarili, meron tayong radio station na sarili, bakit walang ginagawang pangangaral ngayon si Brad Daniel? Mga kapatid. Tapos, ang balita ko pa, unti-unti nilang ite-turn down yung channel, yung mga social media channel natin regarding sa mga pangangaral ng kapatid na Soriano. Kasi unti-unti po nilang binubura sa isipan ng mga kapatid ng kapatiran yung legacy ni Brad Eli Soriano. Hindi niyo po mabubura yan, lalo na sa mga kapatid na buhay ang kapatid na Eli Soriano. Hindi niyo po mapapaniwala, hindi niyo mabubura sa mga alaala namin at pagkatao namin si Brad Eli Soriano, mga kapatid. Yun, may tanong. Bro, hiring ba dyan? Kaya ko po magtrabaho pang 2 tao. Ayoko po munang mag-refer ngayon kasi po lalo na hindi ko naman po kilala personal, mahirap po mag-refer. Dahil unang-una, ito po lugar po namin, we are actually in the middle of nowhere. And kung hindi po kayo sanay sa ganitong atmosphere, baka po ma-homesick lang po kayo. Bakit nakabalik si Resty sa Middle East kahit nahuli siyang namimilit sa tulungan? Bakit ganon din ginagawa nila sa Asia? Sa Asia, hindi ko mabasa yung iba pang Hindi ko po alam bakit po nakabalik si Resty Reyes. At hindi ko rin po alam bakit po nakabalik si Robert Naboa. With all due respect, ako, mahal ko po si Brad Robert Naboa. Kasi nakasama ko rin po siya kahit sa maiksing panahon. Hindi pa po siya nakakabalik nun sa pagkamanggagawa. Nung unang punta po nila sa Singapore, ang anak pa lang po noon nila si Tim, yung panganay. Di ko po alam. Sila po ang tanungin po ninyo, bakit po sila nakabalik? Ang pagkakaalam ko po si Brad Eli noon, pagka yung manggagawa, yung KNP, yung MIC, nung MIC pa ang tawag, pagka merong katiwaliang nangyari o ginawa na napatunayan na merong katiwalian, hindi na nakakabalik yan sa ministeryo. Di ko po alam ngayon bakit pong nangyayari. May TV broadcast ba sa Latin America sa latter years ni Brother Eli? Hindi early years sa Brazil. Ang pagkakalam ko po, meron pong TV broadcast sa Latin. During all Brother Eli's era na nagpasimula. Wala pong pinapatigil si Brother Eli sa pagkakaalam ko, as far as my knowledge is concerned. Pagka nasimulan, ayaw ni Brad Eli, lalo na pagka ang gawain is regarding sa
pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ganun po ka-devout si Brother Eli when it comes to spreading God's words. Kaya ganun po. Kaya iyon, ang ginagawa nila ngayon, character assassination, ang sinasabi nila, bakla din daw ako. Sinong mas bakla ngayon? At saka kahit bakla ako, sabihin na nating bakla ako, hindi ako kagaya ninyong mga immoral. Biro nyo, umawit kayo sa bautismo. Kayo naglololipapan. At saka hindi ako kagaya ng iba dyan na hindi mo na nirespeto yung budhi ng magulang ng bata. Pati yung budhi ng bata mismo. Hindi ka Tapos, merong KNP dyan na isasama pa siya. Sa bagay, hindi naman natin maano yon dahil merong KNP nga pinagsabay yung dalawang babae. Matulis. Biro mo, pinagsabay mo yung dalawang babae, kaya yung isang babaeng na agrabyado, umiiyak, na-depress, nagkaroon ng depression. Ngayon, awa ng Diyos naman, naka-recover na. Pero, kung sa dalawa naman, mas maganda naman yung kaya lang naman pinili itong isa dahil for stability. Yun ang totoo dyan, for stability. Bro, tanong ko lang po, di ba sabi ni kapatid na Eli na lahat ng naipundar sa Brazil na negosyo ay sa kapatiran? Kanino po, hindi ko po mabasa yung lahat kasi naka-gloves po ako. Wag niyo po sa akin itanong, bro, kasi hindi naman po ako, hindi naman po ako yung nangangasiwa. Tanong po natin doon sa nangangasiwa ngayon. Kung ano pong yung mga kasagutan sa mga tanong ninyo. As I've said on my earlier videos, I cannot answer for anyone or for anybody on behalf of anyone and anybody. Brad Badong, yan bang royal family dumadalo ng may kaayusan? Hindi po sila dumadalo ng may kaayusan. Meron po dyan dumadalo na naka-short. Meron po dyan dumadalo na nakahiga. Yun po ang totoo. Kaya nga, sabi ko nga, bakit kung talagang i-impose yung kaayusang tinuturo ng Biblia, pupunta tayo sa lokal. Doon tayo lahat dumalo. Hindi sa bahay. Kasi ako tinanggalan po nila ako ng sa Pilipinas pa lang tinanggalan na ako ng link. Samantalang sila may kanikanyang link at hindi po kanikanyang link pati sa mga kanikanyang TV sa bawat sulok ng bahay at yon. Di ba nagsampa ng kaso dun sa nagmolestya ng bata? Alam ba ng magulang? Actually, to be honest po, nung nasa lugar pa lang po ko, nung bansa na yon, magkakasama kami. Kinausap ko na yung magulang, both mother and father. Kinausap ko na sila. Kaya lang, hindi ko po alam kasi during that time, yung pong Pidodida, siya po yung destino dun sa lokal po nila. Yung pong Pidodida po na yun, dragon. Talagang namumulpito po yun. Kaya takot po sila lahat. Hindi ko po alam. Problema na po nila yan kung magsasampa po sila ng kaso o hindi. Anak naman po nila yung naagrabyado. At sila mismo bilang magulang, bro, masasakit na salita ang natanggap mo sa nanay ni KDR? Isipin nyo na po lahat ng masasakit na salita. Depende po kasi yan yung stages ng masasakit na salita. Kasi, pagka po ang nagsabi sa akin, yung kapitbahay lang namin, wapakils lang ako nun. Sa psychology po, meron pong sinasabi nila, the reason why we are being affected of somebody or someone, it is because we love them dearly. Yun po. Kasi pagka ang isang taong hindi mo naman mahal, magsalita sa'yo, manakit sa'yo, wala lang yun. Pero kaya the reason why we are affected, the reason why we are being hurt, because yung mga tao na nakit sa atin are very dear to our hearts. Yun, kaya ganun po. Gaano po kagara yung lifestyle ng royal family?
gaano po kagara ang lifestyle ng royal family. With all fairness naman kasi, noong kasama ako nila Brad doon, Kapulong, at saka nila Sis Lisel, nung mahirap pa lang po sila, nakita ko po sila, kaya tumagal po ako sa kanila eh. Kasi nakasama po nila ako, mahirap pa lang po sila. Para makabili po sila ng mga gamit sa bahay, nanghihiram lang po sila ng credit card kay Brad Gimboy Gilien. Yung pong mataba na CIS. Nanghihiram lang po sila. Kaya minahal ko po yung pamilya na yon, minahal ko po yung mga bata. Pero sabi nga ni Sid nung nanood siya ng concert, yung nagastos niya sa concert ticket, makakabili ng sasakyan yon. Ako, with all fairness naman, kung yun lang sa side ng bata, ako talaga gusto ko yun kasi nakita ko na yung pamilya ni Brad Don Kapulong talaga is diretso sa pagtulong during Brother Ellie's time. Nung namatay si Brad Ellie, na-realize siguro ng mag-asawa na hindi tama yung nangyari sa kanila dahil wala man lang naiwang pamana sa kanila. Mga anong taon po yon? Yumaman po ba sila ng ganong kabilis? Nakasama po ako sa kanila, kila Brad Don Kapulong. Bagong kapatid pa lang po ako wala pa yata akong 1 year or alos 1 year pa lang ako, ganun. Ayun. Ganun po. Ngayon po kasi ang captive market, merong captive market. Kahit anong iglesia, merong captive market. Ngayon din po sa MCGI, merong captive market. As I've said early on my previous video, ako po mismo kasi, pag alam nila, kung alam ng mga kapatid na nakakakilala sa akin na malapit ako sa kina Brad Don Kapulong. So yung mga concern nila regarding sa EFS, regarding sa mga local store products, pinapaabot po nila sa akin. So ako naman, syempre, kailangan kong ipaabot dun sa kinaukulan. Sabi ko, Brad Don, Kuya Don, meron pong mga kapatid na nagsasabi na ang mamahal daw po noong mga paninda sa local store. Tapos, considered sold out. Tapos, hindi po masarap, hindi po maganda yung quality, tapos yung iba panis. Tapos, binabayaran pa rin po nila. Tapos, meron pa po, sabi ko, yung pong EFS, ang mahal ng mga produkto sa EFS, tapos, yung quality po ang pangit, hindi po aakma doon sa presyo. Alam nyo po, na-discourage ako doon sa sagot ni Brad doon. To be honest. Tapatan lang naman eh. Kasi, ba't ka magpapaka-ipokrito? Sasabihin mo lang naman ang totoo eh. Sabi ni Brad doon sa akin, ikaw ba dong, dapat isa ka sa mga pangunahing tagapagtanggol ng mga produkto natin. Bakit pati ikaw, nakikisali sa mga ganyang Sabi ko, kuya, ang ibig sabihin ng koy sa Tagalog, kuya. Kapampangan po kasi kami nila Brad doon. Sabi ko, hindi po kasi po pwedeng ganon. Alam niyo po, pagka nagninegosyo tayo, dapat we must render to the people the service they have paid. Dapat po ganon, patas. Nagbayad po sila, dapat yung bayad po nila, binayaran nilang serbisyo o produkto, nakaakma doon sa kalidad noong binayaran po nila. Kaya po ganon. Kaya nakakalungkot po ang mga nangyayari ngayon dahil ganyan, sasabihin sa prayer meeting na pag masama, i-block. Tama, pag masama, i-block. Pag PIDO-DIDA, yung pong nagmomolest siya ng bata, ano pong qualification nun? Masama. Pag yung nagsisinungaling, i-block. Dapat i-block ka din po, Brad Daniel. Bakit? Ikaw po ngayon ang number 1 nagsisinungaling eh. Biruin mo, gagamitin mo yung pulpito, sasabihin mo, edited yung mga picture na mga kumakalat ngayon sa social media. Kaya yung mga kapatid na nakapunta ng Brazil, nagagalit sila. Sabi nga ng mga kapatid na nakapunta sa Brazil, bakit hindi na lang umamin si Brad Daniel na nagtinda talaga ng bakit niya pilit niyang pinaninindiganan yung kasinungalingan, alam naman yung kasinungalingan yung edited yung picture doon.
So, Brad Daniel, ikaw po ang nagsabi niyan, pagka masama i-block, iba-block ka po dapat ng mga kapatid. Kasi ikaw po ngayon ang number 1 sinungaling. Bakit po? Biruin mo, ang daming mga kapatid na nakakita ng merong tindang alak sa Brazil. Tapos nagsisinungaling po kayo na edited yon. Tapos pati yung Area 52, AI lang po yon. Hindi po AI yon at saka hindi po edited yon. Kaya yung mga kapatid dyan sa Brazil, manindigan kayo. Huwag kayong yung Brad Rodel, manindigan ka dahil yung mga magulang mo matanda na. Pagka hindi po kayo nanindigan, Brad Rodel, mga Iliman, maimpyerno po kayo buong pamilya. Yun po ang totoo. Nakakalungkot lang pong isipin. So, kinukonsinti pala nila ang royal family sa pagdalo ng walang kaayusan, pero sa ordinary member, ang gaspang ng ugali. Hindi po kasi nakikita ng mga worker yung wala naman po kasing access lahat ng mga manggagawa sa royal family eh. Ako po kasi 20 plus years na kasama sa royal family, kaya sabi ko nga, I am particularly saying sa dalawang matanda na kahit natutulog po sila, alam ko po iniisip nila, literally, gumamit lang po ako ng figure of speech, pero literally, yun po ang masasabi ko kahit natutulog sila kasi nakita ko yung the way they manipulate people. Ayun, nagano tayo, nalinis natin yung taas. Ayun po yung lugar namin. Para hindi po kayo magsawa sa sa pagbumuka ko. So maganda po ngayon yung weather kasi may araw, kaya parang hinahalikan lang ng dumadampi lang yung labi ng lamig sa pisngi ko. Ayun. Pero pagka po wala ng araw, nakakakilabot yung lamig. Nakakatakot. So, ayun po. Grabe ka naman, maimpyerno agad. Di ba pwedeng naghahanap buhay lang? Hindi po. Kailangan po kasing merong manindigan sa katotohanan. Dahil kung mahal, sabi nga ng kapatid na Eli, kung mahal natin yung mga kaluluwa natin, ipagmalasakit natin. Kaya lang wala na po si Brad Eli ngayon eh. Yung pong pinagkatiwalaan niya na dapat sana lilingap sa kapatiran, hindi po niya ginagawa yung kanyang bahagi. Kaya nakakalungkot pong isipin. Sabi ng kapatid na Eli nung buhay siya, mga kapatid, huwag kayong mag-aalala, huwag kayong malulungkot pagka ang mga naaalis sa iglesia ay paisa-isa at yung mga ginagawa nila ay hindi maganda. Kabahan kayo mga kapatid pagka ang umaalis sa iglesia, langkay-langkay pamilya, pero ang kanilang mga profile ay maayos ang kanilang pananampalataya at paglilingkod. Yan po ang nangyayari ngayon mga kapatid. Yan po ang nangyayari ngayon na katotohanan. Pamilya po ang umaalis dahil sa hindi maayos na pamumuno o leadership ni Brad Daniel Razon. Di po ba sa prayer meeting kanina, sinabi po ni Brad Daniel na pagka masama i-block, ano po ba yung mga definition at characterization ng masama? Sabi sa 1:8:44, yung sinungaling masama po yun, sa demonyo po yun. Sino po ba ang number 1 sinungaling ngayon? Si Brad Daniel. Hindi po ba totoo? Tanungin ninyo lahat ng mga kapatid na hindi po ba totoo, Brad Daniel, na meron ka mga KNP pinag-iinitan dahil insecure ka sa kanila? Hindi po ba totoo yon? Alam ko yun kasi naririnig ko yung mga usap-usapan sa Alam nyo lang, bingi ako. Totoo naman, bingi ako. Pero madalas sa pagkakataon, nagbibingi-bingihan na lang ako dahil meron akong mga iniingatan. Unang-una, iniingatan ko yung pananampalatayang sinampalatayanan ko. Kaya, hindi sa lahat ng pagkakataon, bingi ako. Nagbibingi-bingihan lang ako most of the time because dun sa mga naririnig ko na hindi maganda. Sabi kasi ni Brad Eli yun
Pagka maganda, ipasok mo dito, stay mo dito at saka dito. Pagka pangit, ipasok mo dito, ilabas mo dito. Kaya ganun. Kaya yun po mga kapatid, deacon po ako at buong family kami umalis. Ayan, deacon daw po itong isang kapatid na ito at buong family niya umalis. Yun po ba mapapasinungalingan natin na ang mga kapatid ngayon na umaalis, pamilya at maayos ang pananampalataya na gumugol ng dekadang panahon at hindi bibirong pagod, sakripisyo at pera para sa gawain at iglesyang sinampalatayanan natin pare-pareho. Kanino siya insecure bro? Kay Brad Rodel or kay Danny ba? Insecure siya sa lahat naman, insecure po siya. Yun. Kanino po siya insecure bro na KNP? Siya po ang tanungin nyo kasi as I've said earlier, I cannot answer on behalf of anybody or anyone. Siya po ang insecure, siya po ang tanungin po ninyo. Ayun lamang po, continue ko na po yung trabaho ko po. Yan, ganda po ng paligid po namin. Oh. Bye-bye po.